Si Kapitan Tiago, na kilala sa pagiging mapagpatuloy at mapagbigay, ay buong galak na ipinakilala si Crisostomo Ibarra. Pinapakilala ko sa inyong lahat si Ibarra, ang anak ng nasira kong kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat mga Ginoo at binibini. Ako si Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, napakagandang makita kang muli dito sa San Diego. Kumusta ang iyong paglalakbay sa Europa? Maraming salamat, Kapitan Tiago. Marami aking natutunan noon. Ngunit ang puso ko ay nanatiling tugon sa ating bayan. Magaling, magaling. Ang bayan natin ay nangangailangan ng mga kabataan tulad mo. Ngunit Ibarra, ano ba talaga ang binabalak mo sa hinaharap? Lalo na sa anak ko si Maria Clara. Kapitan, alam kong malaga ang nanay sa inyo at malaga rin siya sa akin. Yan ay maganda, ngunit huwag mong kakalimutan. Marami ang nakatingin sa iyo, lalo na si Padre Damaso. Kapitan, ikinagalang ko si Padre Damaso, ngunit hindi niya maaaring diktahan ang aking mga desisyon, lalo na sa pag-ibig ko kay Maria. Naiintindihan ko ang iyong damdamin, ngunit mag-ingat ka, Ibarra. Kapitan, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Pinapangako ko na hindi ko pababayaan si Maria. Kung ganun, ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Usap sina Kapitan Tiago at Tia Isabel ng pabulong tungkol kina Maria Clara at Ibarra. Ginoong Tiago, ano ang balak mo para kay Maria Clara? Isabel, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay naaayon sa plano. Hindi mo ba napapansin na pilit niyang tinatago ang kanyang nararamdaman? Ang mahalaga ay ang dangal ng pamilya. Si Maria ay dapat sumunod sa gustuhan ng simbahan. Hindi ko kayang banggain ng mga praile, lalo na si Padre Damaso. Ngunit Santiago, hindi ba siya ang tunay na nagmamahal kang Crisostomo Ibarra? Hindi ba siya ang tunay na nagmamalasakit kay Maria Clara? Alam ko, Isabel, pero hindi ko hawak ng tagtaya. Si Maria Clara ang magdadala ng lahat ng bigatin ito. Sana lamang wag mong pagsisihan ang iyong desisyon. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa ikabubuti niya, kahit ano pa ang masisi. Puno ng mga pag-aalala at plano, habang sinisikap ni Tia Isabel na tiyakin ng maayos ng kinabukasan ng dalaga sa piling ng kaniyang katipan. Padre, bakit niyo po ako pinipilit na sundin ang iyong pag-gusto? Ang aking puso ay para kay Crisostomo Ibarra. Maria Clara, hindi mo alam ang iyong mga sinasabi. Ang taong iyon ay mapanganib, isang filibustero, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ngunit Padre, hindi po ba ako ang may karapatang pumili ng aking magiging kapalaran? Hindi mo naiintindihan, Iha. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Huwag mong ipahamak ang iyong buhay dahil sa isang lalaki magpapahamak ng iyong pangalan at iyong pamilya. Kung ganon, Padre, sino ang magbibigay halaga sa aking damdamin? Sino ang makikinig sa akin? Sumunod ka na lamang sa akin, Maria Clara. Ako ang nakakaalam ng tama para sa iyo. Sa pagitan ng kanilang pag-uusap, pilit na ipinaliwanag ni Padre Damaso kay Maria Clara ang kanyang matinding pagtutol sa relasyon nila ni Ibarra. Habang si Maria Clara, bagamat may luha sa mata, ay nananatiling tahimik ngunit matatag sa kaniyang damdamin para sa binata. Habang nagkukwento si Maria Clara ng kaniyang mga pangamba tungkol sa pagtutol sa kanilang pag-iibigan ni Ibarra, buong lambing naman siyang pinalalakas ng loob ng kaniyang mga kaibigan. Sinasabing ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Maria Clara, kanina ka patahimik at tulala? Ano ba ang bumabagabag sa iyong isipan? Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Parang pasan ko ang mundo. Ang lahat ng ginagawa ko tila hindi ko kontrolado. Tungkol ba ito kay Crisostomo Ibarra? Sagutin mo ako, kaibigan. Anong nangyari? Oo, mahal ko siya. Pero daming humahagay sa amin. Si Padre Damaso, ang mga sabi-sabi. Parang lahat ng mga tao ay gusto kami sa pinalahin. Maria, alam kong mahirap, pero kailangan mong maging masakit.
Tama siya, Maria. Mahal ka ni Crisostomo. Huwag kang magpadala sa takot. Salamat aking mga kaibigan. Kung hindi dahil sa inyo, baka tuluyan na akong susuko. Sa madilim na sulok ng kampanaryo, nag-uusap ng mahinahon sina Crispin at Basilio. Si Crispin nanginginig sa takot dahil sa paratang ng kura sa nawawalang pera. At si Basilio, pilit siyang pinapalubag loob habang iniisip kung paano mailigtas ang kapatid mula sa kapahamakan. Basilio, natatakot ako. Sabi ng kura nawawala raw ang pera at ako ang sinisisi nila. Pero kuya, paano kung pipilit nila ako? Ayoko nang bumalik sa momento. Hindi nila pwedeng patunayan ang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Sa tingin mo kuya, may pag-asa ka. Gusto ko nang umuwi kay Ina, miss na miss ko na siya. Oo, Crispin. Magiging maayos din ang lahat. Salamat kuya, ikaw nang natutura akong lakas. Crispin at Basilio, halina kayo at kakain na tayo. Inay, salamat po sa paghahanda ng pagkain natin. Inay, ang bango ng niluto mo. Oh, sige na, umupo na tayo kakain. Habang tahimik na kumakain, biglang naputol ang katahimikan nang ikwento ni Basilio ang tungkol sa nawawalang pera sa kumbento at ang paratang laban kay Crispin. Inay, si Crispin po sinisi ng kura sa nawawalang pera. Ano? Bakit? Inay, wala po akong kinang pera. Ngunit sabi nila, babayaran ko pa rin iyon kahit hindi naman totoo. Lumo si Sisa at ang saya ng simpleng hapunan ay napalitan ng bigat ng pangamba. Huwag kang matakot, anak. Alam kong wala kang kasalanan. Ipagdadasal ko sa Diyos ang lahat. Inay, aalis ho muna ako. Magtatrabaho ako ng mas mahirap upang makatulong sa inyo. Salamat, anak. Kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo. Malamlam na liwanag ng gabi, tinawag si Sisa ng kura upang panagutin sa nawawalang pera sa kumbento. Sisa! Padre. Hindi mo ba alam ang ginawa ng iyong anak? Nawawala ang pera ng kumpento at siya ang may kasalanan. Hindi po yun totoo, Padre. Hindi yun magagawa ng aking anak. Sino ang paniniwalaan nila? Dapat turuan mo ng kabutihan ng iyong mga anak. Nanginig siya sa takot habang nakikinig sa mahigpit na boses ni Padre Salve, na tila nagbabadya ng mas mabigat. Sisa, umuwi ka na. Mas mabuti pang magdasal ka kaysa magmakaawa ka sa akin. Padre, huwag niyo pong hayaang mawala ang buhay ng inosenteng mga bata. Diyos ang huhusga, hindi ako. Ito po. Tulungan niyo pong iligtas ang aking anak. Sa isang magandang balkonahe, nagtagpo ang mga mata ni na Maria Clara at Ibarra. At sa kanilang pag-uusap, ipinahayag nila ang kanilang matibay na paninindigan sa kabila ng mga tutol sa kanilang pag-iibigan, nang walang takot at may pag-asa sa kanilang mga puso. Maria, hindi ko maipapaliwanag kung gaano kasaya ang puso ko sa tuwing kasama kita. Ngunit, ang ating pag-ibig ay tila sinubok ng tadhana. Crisostomo, natatakot ako. Ang daming balakid, lalo na si Padre Damaso. Huwag kang paghihinaan ng loob, mahal ko. Ang pag-ibig ko sa iyo ay mas matibay pa sa anumang hadlang. Ngunit paano kung hindi ko kayang sundin ang puso ko? Kung talagang mahal mo ako, Maria, dapat ipaglaban natin to. Ngunit paano kung hindi ko kayang sundin ang puso ko? Hindi kita pipilitin, Maria, pero sana manatili kang tapat sa ating mga pangarap. Crisostomo, mahal kita. Huwag sana tayo maghiwalay. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin. Wala sa mundong aking nagawa.
Hindi mo ba alam ang ginawa ng iyong anak? Nawawala ang pera ng... Iyon ay mapangalan. Isang piling Iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Uy, maraming salamat naman din. Salamat naman. Ay! Natatakot ako.